Kahit anong deny niya, malalaman natin yung totoo. Ang mahalaga is yung politiko na nandoon, nakasama ni Maricel sa unit na yon. Eh, ang pangalan, Bongbong Marcos, Bonget. Yun yung importante natin. Magpa-drug test yang bangag na yan. Lahat sila. Gusto kong magpa-drug test sila. Gusto ko ipakita sa lahat ng loyalista, sa lahat ng taong bayan, sa buong Pilipinas at sa buong mundo, na yung presidente natin ay talagang bangag. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Question, will the Senate hearing, third Senate hearing on the PIDEA leaks scheduled on Monday sa, ano ba ngayon? Ano din ngayon? 10, 11, 12, sa 13. May 13, is it enough? Or there will be another hearing? So maglabasan yan, exciting yung 13, baka sasabihin ng mga senador na iba, Your Honor, I move to terminate this hearing, and then second demotion, yung ano, yung isa, o de paano gagawin? Pero siya pa rin na mag-rule, si Bato. So, tingnan natin. So, kung ano ang gagawin ni Bato. Ang issue pa rin na pipilit nila is yung leaks, no? Yung leak ng ano. But you have to weigh kung tamang mali yung mag-leak ka ng information. Lalo na kung confidential yung information. Pero, when the information is about or has something to do with national security, the future of the country, yung veracity ng laman ng information outweigh yung pagkakamali na nilabas yung informasyon. In fact, yung naglabas ng informasyon should be considered patriot pa nga kasi nilalabas eh. Ayaw niya, kung sino man yung naglalabas niyan, ayaw niya na ang Pilipinas ay malulon sa bangag na presidente. Kasi yun yung impormasyon, bangag ang presidente. So, yun yung ano mahalaga. Hindi natin dapat pigilan yon. Dapat nga iparinig sa taong bayan. Now, to be strict about it, no, mali ang paglabas ng impormasyon na labeled na kunyari confidential, secret, top secret. Pero specifically for this instance, for this example, alam natin kung ano yung nilabas. Hindi kagaya nung kunyari ang pinag-uusapan nilabas mo yung strategy ng armed forces natin on how to operate sa West Philippine Sea. Iba yun. So, we should act accordingly doon sa the act of doing, no? The act na nilabas yung information. And what information ang pinag-uusapan natin. Yung nilabas na impormasyon, ang pinag-uusapan natin, hindi si Maricel. No? She was part of it. Kahit anong deny niya, malalaman natin yung totoo. Ang mahalaga is yung politiko na nandoon, nakasama ni Maricel sa unit na yon. Eh, ang pangalan, Bongbong Marcos, Bonget. Yun yung importante doon. Now, whether or not, number one, whether na totoo yun, he was a sitting senator that time, noong 2012 na yon, March, no, 2012. That is an important piece of information. Sitting senator ka, nagko-cocaine ka. Ano yun? Tama ba yung mali? Samantalang yung mga Pilipino na maliliit na nahulihan lang na may isang sachet ng shabu, etc., kulong o kaya rehab. Yun naman ang gusto ng ano ma-operatean, ma-rehab, nung informant ba? Oh. So, ngayon, ang inaano nila, they're trying to get to the informant. Kaya gusto nilang malaman last Senate hearing na ilabas yung pangalan ng informant o informants, may S. So, lalaki ba o babae? Ngayon, nung ayaw sabihin ni JM,
Oh, sinungaling. Okay, nag-iimbento ka kasi. Walang ano. Ay, nako. Kaya nga, doon ako, balik ko doon sa ini-stress ko. Yung mahalaga doon, number one nga is whether or not totoo siya na ang gumagawa, ang nasa report ay isang sitting senator. That is very important. Gumagawa ka ng batas. Senator ka of the Republic, 15 Congress. Doon nagsimula yung resolution number 10. Kaya pala hindi nakaboto yan ng maayos Kaya pala sumang-ayon siya sa resolution number 10 Tapos, ang next question is, ginagawa pa ba niya hanggang ngayon? Kaya kailangan ng drug test. Pangatlo na yung question. Pangalawa is, he is now a sitting president. Totoo ba na siya ay nagdroga ng cocaine noong araw na ngayon presidente na siya? Issue yun. You cannot have a sitting president na may doubt. Kaya yung pangatlo ay ginagawa pa ba niya ngayon? Kaya talagang kailangan magpa-drug test siya. Pagka tinanggal siya sa pwesto, resign siya o kaya pinilit siyang tanggalin ng taong bayan, nag-withdraw ng support ng Armed Forces, PNP, we don't know what will happen. But how things will unfold, it will come soon. Now, kung mag-unfold yan at nag-withdraw yung Armed Forces, PSG, protect the President. Protect the first family. Huwag niyong hayaan yung taong bayan lasog-lasogin yan. Hindi, kasi kailangan natin magpa-drug test yang bangag na yan. Lahat sila. Gusto kong magpa-drug test sila. Gusto ko ipakita sa lahat ng loyalista, sa lahat ng taong bayan, sa buong Pilipinas at sa buong mundo, na yung presidente natin, talagang bangag. Yun yung akin. Huwag niyong saktan yung presidente, huwag niyong saktan si Bongbong. Parehab natin. Parehab natin. Siguro sa Sahara. Sa Antarctica. South Pole. No? North Pole, Greenland. Magparehab ka dun. Oh. Anak ng tokwa kayo. Pinahirapan nyo taong bayan talaga. Ngayon, dadaanin nyo kami sa, sa panay mga hinayupak na, tawag doon? Yung ayuda. Dadaanin nyo sa ayuda ang taong bayan. Bibilin nyo yung mga Pilipino, tanggapin nyo yung ayuda, mga kababayan, tanggapin nyo. Pero laman pa rin ang utak nyo, yung nagbibigay sa inyo, bangag. Ay, nako. Huwag kayo magpauto. Huwag kayo magpapauto sa atin. Kaya nga, BBM should just take the drug test. Ganun lang kasimple. Hindi yung pipigilin ninyo yung Senado, bibilin nyo yung mga senador. Sasabihin nyo sinungaling itong si JM, professional liar. What does that make you? Presidente ka ng Pilipinas, tapos bababaan mo itong Senate hearing? Ano ba yan? Presidente ka. Magsasalita ka ng sasabihin mong professional liar. Ikaw, ano ka? Nangako kang 20 yung bigas nako. Nangako ka, ang dami mong pangako. Nangangako na naman ngayon. At ngayon yung pagtumbas ng nung partido niya na federal at saka niyang lakas. Sige lang, mag-combine kayong lahat. Alam niyo yung kaka-delay nitong mga nangyayari. Delay. Papunta na tayo June 30, Isa't kalahating buwan na lang. Isa't kalahating buwan na lang. Kaya mga critical dyan, yung June, no? Kikilos siya sila BBM. Kikilos yan. Sinisimula na nga Nag-ano na nga sila na parang magkaroon ng may destabilization. Nagsasalita na yung kalyado nila si Trillanes. Ay, pagka tumakbo wag niyo iboboto Mga hibang yung boboto kay Trillanes. Wag niyo na iboto. Sorry, Mayman, Sorry, Sunny. Pero, you're not fit to become a senator. Sorry. You're not fit to become a senator. You do not know what's right and wrong delikado maging senator ka. At saka yung mga mag-a-attempt na I promise you, mga kabrigada, I'll come out with a list ng my list. Hindi yung pag titignan ko pa rin yung mga i-endorso ni BBM, pero definitely parang ayoko na dyan kahit malaman mo lang in-endorse nung BBM.
Well, yung pa lang, ikita mo na, ba't yung nagpapa-endorse sa presidente na bangag? Ba't yung nagpapa-endorse sa lakas sa, CMD, tsaka yung partido? Hindi nyo alam na mali. Di ba? Ano yan? Politika yung nahabol ninyo? Panalo? Kala nyo panalo kayo? Taong bayan pa rin ang maghuhusga. Taong bayan pa rin ang maglalagay. Taong bayan na may kapangyarihan. You do not know na ganun ang kalakaran. Taong bayan ang magde-decide. Kaya nga tanggalin ng taong bayan ang presidente. Kaya. At iyo po, yung bise. Kaya. Kaya ngang i-compel ng, for lack of a better word, i-compel o kaya i-inspire ang armed forces at ang PNP, lahat sila, kayang i-inspire ng taong bayan na pumanig sa kanila at pababain ang presidente. That's how strong the people of the Philippines is.